to bring something that's important that will bless your heart. I'll bring you more than a song. It's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things have been, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you. All about you, Jesus. Human this word, no one could express how much you deserve. Lord, we can pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Good morning, Ate Nela. Start po tayo ng 6. Meron pa tayong okay, so we can start na pala. Tayo winning, pagpalang mga. Okay, let's start na po. Okay, so isang mapagpalang umaga po ngayong araw ng Thursday. Ngayon po ay November 27, 2025 at muli sa ating pagpapatuloy ng ating daily devotion. Tayo po ngayon ay tutungo sa mga awit, no, o sa Psalms. At mula po ito sa chapter 9 at na may verse 1, no? Sabi sa verse 1. So Psalm 9 verse 1, no? Tulad po na nakatala dito, no? Sabi nga nitong ating pag-uusapan ngayon ay pamagatan nating Grateful Heart, Praising God's Wonders. At ngayon po araw ng Thursday 27, muli makakasama po natin ating partner, no? At tayo po ay kanyang sasamahan upang tayo ay sa pagbabasa ng ating scripture for today at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit 9:11. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso, mga kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Maraming salamat po muli sa umagang ito na muli niyo ipinagkaloob sa aming Panginoon. Tunay nga po napakadakila ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa samahan mo kami, Panginoon, sa aming mga matututunan ngayong umagang ito. At maihayag din namin, Panginoon, kung ano man yung aming take note dito sa aming matututunan ito, Panginoon. Nawa samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang mabuksan ang aming kaisipan, ang aming puso sa aming pag-aaral na ito. Maraming salamat, Panginoon, at ganun din sa mga tao makakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Gabay po at pag-iingat, pagpapala ang hinihiling namin para sa bawat isa. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, kapatawaran po ang aming hiling sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. At pangunahan mo po ang aming araw mula ngayong umagang ito hanggang mamayang gabi, Panginoon. Pangunahan mo po ang aming isip, puso at gawa, nang sa ganon ang mga gawa mo makita sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon.
At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At ngayon pong umaga, tayo po ay, sabi nga, ay binigyan ng Panginoon, no? A grateful heart. No? Sabi nga, isang paalala sa atin, grateful, kung gaano siya ka-grateful, yung kayang puso natin is grateful. No? Praising God's wonders. So, dito po ay nagpapaalala sa atin ng papuri, no? At pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. At kanina, binasa po natin yung MBV, no? O yung Tagalog version ng ating paksa ngayon. At hayaan niyo po ako na basahin ko naman sa Amplified version. At sabi doon ng Amplified version is, I will give thanks and praise the Lord, no, with all my heart. I will tell aloud all your wonders and marvelous deeds. Dito po sa ating tinatalakay nito, no, ang psalm o yung this psalm is like a soundtrack, no, 'di ba? May mga soundtrack ang mga movie, 'di ba? O mga pinapanood natin, yung mga soundtrack. So, ito pong psalm, ito ay parang soundtrack ng puso ni David, no? Yung ano yung klase ng puso meron si David. At kung ating i-imagine ito, no, si Haring David ay marami po siyang dinanas. It's been through so much, no, sabi nga, wars, no, betrayal, personal struggles, kahit yung personality niya, di ba? No, siya ay lumaban kay Goliath, no? No, ang tingin sa kanya, Maya dog, sabi ni Goliath, no? Talagang nandoon, ano man yung pangungutya, no? Na parang kung isasalamin natin ating sarili, ay parang minsan katulad din natin ito. Ano ho? Sabi nga ay may mga struggle ang ating buhay o dumadanas tayo sa mga unos ng ating buhay. Pero ang tanong dyan sa atin, no? Ang paalala sa atin dito ng talatang ito ay meron din kaya tayo na pusong ito o isang pagising sa atin na dapat ang puso natin kaya ay merong pagpupuri sa Panginoon, no? Kaya nga dito sa mga struggles na Haring David, no, instead na mag-complain siya, no, mapapansin po natin dito sa talatang ito, imbis na magreklamo, imbis na magmukmok, imbis na ano, ang ginawa po niya, he chooses to praise God. No? Mas pinili niya na purihin ang Panginoon Diyos. Kaya nga po itong ating pinag-aaralan niya, this psalm is represent to God's faithfulness. No? At magagawa lang natin ng bagay nito kung kilalang kilala natin ang Diyos sa ating, kung sino ang Diyos sa buhay natin. Ano ho? Kaya nga, it's a reminder sa atin. No? Sabi nga, it's not just a song. No? It's a declaration of His trust in God no matter what. So, that is a declaration. So, halina't tingnan natin at how can we declare, no, yung katulad nito ng puso ni David, ang goodness, ang faithfulness ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, most scholars believe, no, that David wrote this after a major victory over his enemies, no. Kung atin pong if we picture out, no, ay natalo niya dito na yung umapi, no, sa Israel. And instead of taking credit, no, dito makikita rin natin yung ugali ni David, no, na pag nakakikita ng victory, ano yung kanyang pinapupurihan, no, he gives all the glory to God. Sa buhay ba natin, pag nakakita natin yung victory, na parang, ako kasi, ganito ang ginawa ko. Yan, ganyan ang aking sarili. Ito ako, hindi ito si God. No? Pero dito, pinapakita rito sa atin na itong si Haring David, di ba? Iba po siya. No? Ang pinapakita ni Haring David, ito yung goodness ng God. Ito yung pagpapakita kung sino yung Diyos. No? Every victory na meron tayo, for example, yung kapatid natin na lagi nating ipinagpe-pray, na ngayon kasama na natin sa Panginoon,
Na ngayon, dati hindi umaattend ng church. Ngayon, umaattend ng church. Dati hindi umaattend ng Bible study. Ngayon, umaattend ng Bible study. Kagabi, meron po kaming mga pasasalamat. At madami pong realization. No? Sabi nga ng isang kapatid doon, siya daw ay nung nagba-Bible study, yung kanyang mga kuya, kasi parang bunsong babae siya parang only girl. Hindi ko lang alam kung only girl, Pero sabi nga niya, talagang habang nagba-Bible study, nagiinuman yung mga kapatid niya. So, parang struggle, Pero, ito nagre-remind sa akin, na yung story ng ating isang kapatid doon sa Bible study kagabi, And congratulations nga pala doon sa mga kapatid namin na nakasama namin because of that revelation, from Revelation 17, na ibinigay ng Panginoon, Any gawain po kasi, o ano man ang gawain, yan po ay gawain ng Panginoon. Siya po dapat ang nagkikredit, at siya dapat ang napapapurihan. Minsan kasi sa buhay natin, nakakalimutan natin yun because of the excitement. Nakita natin yung ganda nung pagkakagawa ng Panginoon. Minsan, sobrang excited dahil nandun ka, ay talagang naano ka, na you take the credit, parang ganon, At dito, pinaalala sa atin how we respond, doon sa mga victory na ito, o how we respond doon sa mga struggles na meron tayo. Why it matters today? So, yan ang isang tanong natin. Kaya nga, ngayon, in our lives, we face challenges and victories. For example, nahihirapan tayong umattend ng Bible study. For example, nahihirapan tayo na makita ang Panginoon Diyos sa trabaho natin, sa relationship natin sa bawat tao, pamilya man yan, mga kaibigan, kamag-anak. Paano nga ba natin makikita yung victory ni Lord? Sabi nga, hindi naman dapat parang ang tema ng puso natin ay papabayaan na natin yung pamilya natin para lang sa ministry. Papabayaan na natin ang trabaho natin para lang sa ministry. Hindi po ganoon. There is a way, na hindi mo mapapabayaan ang iyong trabaho, ang iyong pamilya, higit sa lahat, doon sa relationship natin sa Panginoon Diyos. Meaning to say, ini-involve natin ng Panginoon. At kahapon, napag-aralan din po namin yan doon sa Revelation 17, na nagpapatungkol sa pananaw ng bawat tao, Kasi nga po, ang mundo ngayon ay talagang, masasabi natin na talagang mas napasama na ng pasama, At dito sa ating buhay, kung hindi po tayo handa, hindi tayo naka-ready, ay talagang tayo po ay matatrap, Sabi nga, there is a trap also sa buhay natin. Na katulad ng paksa natin ngayon, ay maaari rin, na yung puso natin ay malason. Yung akala natin na para bang minsan iisip natin, yung isang katotohanan, I'm praising yung mga nagsasacrifice na nasa abroad, Pero tingnan din natin, baka naman kaya lang tayo nag-abroad para kumamal ng sobrang daming pera, Na nagkakaroon na tayo ng problema na yung mismong anak natin o yung pamilya natin ay nasisira na. Kung yan ay nasisira na, ay talagang tingnan din natin. Kasi most of the result ng rebellious spirit ng isang bata o ng isang teenager ay because of the absence of mother figure and father figure. At napakahalaga po ng mga bagay na ito sa buhay ng isang, lalo na yung mga bata, Kasi nga, kung paano natin sila hubugin habang sila ay bata, pagtanda nila, yan ang magiging foundation nila. Kung hindi yan nakita, mahirap nila makita kung paano maging ama, kung paano maging ina, sila po ay babae. Mahirapan nila makita kung wala silang nakita mismo yung mother figure at father figure. Kaya nga po, yung iba talagang nahihirapan. They struggle how they approach, kaya parang malayo ang distansya, doon sa relationship. Kaya nga po itong Psalm 9 verse 1, it reminds us that gratitude should be our first response, not our last resort. Kaya nga po, yung pagiging gratitude natin, especially sa ating Panginoon Diyos, it teaches us to focus on God's character, not just our circumstances. Sino nga ba yung Diyos sa buhay mo?
Kung ang circumstances mo ay ganito, sino ang Diyos sa buhay mo? Ano ang karakter ng Diyos sa circumstances mo? For example, no? Tulad ng ating kapatid ngayon, no? She's traveling from Bataan, no? Si Sister Grace, na nakikinig siya. Hindi ko alam, sana hindi siya nagmamaneho, no? At sabi nga ay, kasi nag-message sa atin, she's traveling from Bataan, ano? Parang katulad ng kapatid natin, to Bataan. Okay. Papunta ng Bataan, no? While working, no? Kasi papunta sa working, no? Nakikinig siya ng Word of God. So, he find times, no? To praise God, to make a way, you know? Sabi nga, ang relationship natin minsan, 'di ba, pagka nakasimba na naman ako ng linggo, okay na 'yon, tapos na. Tama? No? Our God is our first response sa lahat ng buhay natin. Paggising pa lang natin, Lord, anong gagawin mo? Anong gagawin ko, Lord? Ano ang gusto mong gawin ko? Parang gano'n. No? Not our last resort. Ibig sabihin, Lord, nadapa ako, anong gagawin ko? No? Kaya nga, kalimitan, pagka po tayo ay tinatanong halimbawa ng mga pastor, no? Pastor, pa-pray naman si ganito. Ang laging tanong, yan ba'y kumilala na sa Panginoon? Yan ang unang tanong. Bakit? Kasi that is our first response. Dahil marami na po ako nakita, no? Halimbawa, nagpa-pray. Ito sasabihin ko po. Marami nagpa-pray, Pastor, pag-pray mo po, no? Sasabihin, ay, dahil sa santong ganito, kaya siya gumaling. No? Nakakalungkot minsan. Dahil, ang Diyos ba talaga napapapurihan? Hindi dahil sa pinag-pray natin. Kundi, minsan nakikita natin, yun ba talaga ang nagpagaling? In the Bible, hindi po kayang pagalungin yan ng sino mang santo. Kahit pa kung sinong santo yan. Only God can. Only God can heal. No one. Pastor, bakit si Pablo napagaling na yung mga may sakit? Bakit si Pedro? Bakit si Philip? Bakit si... Ang dami. Sila po yung sinasanto namin pero alam mo, sino sinasanto ng mga sinasanto mo? Ang Diyos. At nung sila ay tatayuan ng mga images, ng mga monumento whatsoever, tumakbo sila. Bakit? Kasi sabi nga niya, di ba? Hindi sila karapat-dapat dahil hindi sila ang Diyos. Hindi sila dapat gawa ng imahe dahil alam nila na yan ay nasuklam-suklam sa Diyos. Kaya nga, yung puso natin, nasaan ba talaga? Yung pasasalamat natin, pag tayo lumalapit sa Panginoon, nasaan ba talaga? Siya na lagi natin kasama, hindi man natin nakikita, pero nararamdaman natin. O pupunta ka doon sa mga bagay na ginawa ng tao at doon ka magpapasalamat. Which is sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos ay kasuklam-suklam sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, it teaches us to focus on God's character, not just our circumstances. No matter what we're going through, we can always find a reason to praise Him. Nagmamaneho ka man, nagtatrabaho ka man, hindi siya lang to praise Him. So when we talk about grateful heart, no? Sabi nga, praising God's wonders. Ito yung ating title ngayon. Diba? We're tapping into a very heart of Psalm 9. Kinakatok natin yan. Binubuklat natin yan. It's about choosing to praise God wholeheartedly. You want, diba, sa buhay natin ito, pinipili ba natin na mapupurihan ng Diyos sa buhay natin? For example, nag-aalaga tayo ng bata. Naglilinis tayo ng bahay, nagpe-prepare tayo ng mga gagawin, no? Masaya ba tayo na ginagawa natin yan? Na ito ay regalo sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi hindi lahat may trabaho. Hindi lahat nakakagawa ng mga bagay na ginagawa mo. Merong iba gustong gawin yung ginagawa mo pero hindi na nila magawa. Maaring sila ay wala ng lakas. Maaring sila ay nahihirapan na sa buhay na gawin ang mga bagay na kaya mong gawin.
Kasi ang tao, di ba? Minsan, ang reklamo niya, pagod na pagod ako. Di ba? I'm tired. I'm pissed. Parang ako'y, imbierna na ako. Ano bang buhay ito? Paulit-ulit na lang. Nakakalungkot. Instead of makita natin yung opportunity to praise God, nagre-reklamo tayo. It's about making a gratitude a daily habit, not just a Sunday activity. In short, mga kapatid, ito pong ating title ngayon, o itong ating paksa ngayon dito sa Psalm 9:1, is an invitation to live a life of praise. Kaya ba nating mamuhay na sa lahat ng bagay, pinupuri natin ang Panginoon Diyos? It's a reminder that God is worthy of our gratitude. Kapag pinupuri natin ang Panginoon Diyos sa lahat ng bagay, no? Pinapakita mo na hindi nagkakamali ang Diyos sa lahat ng hakbang na iyong ginagawa. Maaring tayo nagkakamali. Kakamali ng pagkaintindi, nagkakamali ng pagkilos, pero when we are gratitude, we choose to praise Him sa lahat ng ito. Our direction, sabi nga, will fulfilled by the Spirit of God, fulfilled by His goodness. Kaya nga, ano mangyayari dyan? Magiging testimonies yan that can inspire others to trust Him too. If you want to win your family, start praising God. Wala kang ibang gagawin. Purihin mo lang yung Panginoon Diyos. Pastor, ayaw nilang maniwala. Purihin mo yung Panginoon Diyos. Pastor, kahit anong pagsabihan ko, hindi sila, purihin mo pa rin ang Panginoon Diyos. Anong gagawin mo? Praise King. Pastor, hindi ko na siya ipapanalangin. Kung pwede mo siyang, kung tatanggapin niya yung panalangin mo siya. Kung hindi, panalangin mo pa rin siya. Again, babalik ka ulit. Purihin mo pa rin ang Panginoon Diyos. It's all about your relationship to God, not their relation to God. Minsan, worry tayo sa relation nila sa Panginoon Diyos, di ba? And it lead us na tayo mismo ang lumalayo na sa Panginoon Diyos. O tayo na mismo naglalayo sa kanila sa Panginoon Diyos. Why? Kasi hindi mo na nakikita yung Diyos sa buhay mo eh. Hindi mo ba alam na kaya ka nilagay ng Panginoon Diyos dyan? Para makita nila ang Diyos sa buhay mo. It's an opportunity to us. Kaya nga, doon sa ating scripture or sa ating text ngayon, sabi doon sa unang bahagi, I will give thanks and praise the Lord. Ibig sabihin po nito, hindi lang basta thank you. Thank you, Lord. Diba minsan, ay nakapagpasalamat na ako kay Lord. Pagkamulat ko, thank you, Lord. Done. It's all done. Lahat na yon, yun na yon. Yes, it's okay. Pero, intentional choice ba yon? O habitual choice? Kasi pag intentional yan, Lord, salamat. Meron na naman ako panibagong buhay. Lord, excited ako. Lalo na mamaya, Lord, may Bible study ulit kami. Revelation 18, pag-uusapan po namin. Lord, salamat ngayong araw na ito. Pagdating po hanggang mamaya, 8:00, bigyan niyo po ako ng kalakasan at katalinuhan na maibahagi, Panginoon, yung aking babasahin ngayong araw na ito. At Lord, dahil sa busy day ko, may trabaho ko, bigyan mo ako ng pagkakataon, Lord, na mapakinggan. No? Alam niyo, napakadaming paraan. Kasi ang Bible ngayon, may audio na eh. Kahit nagtatrabaho ka, pwede mong pakinggan eh. Doon pa lang, kung meron kang journal o nagjo-journal ka, may notebook ka, pwede mong mag-take note eh. Kahit na nagtatrabaho ka, nasa pakinggan mo, parang ano ito? Parang mag-bulleted ka lang muna. Ano ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? And then search mo. No? Ang dami ng way para ma-search. Merong Google. O kaya kung hindi tayo medyo techy, pwede tayo magpaturo sa mga apo natin.
Ano nga ba ibig sabihin nito? Pwede bang pakicheck mo? Di ba? Ang daming paraan to be grateful to God, to give thanks, and really, maging intentional choice natin ang pagpupuri natin. Kaya nga minsan nakakalungkot, no? Kami po mga pastor, nakakalungkot kapag ang ating pag-attend sa Bible study lang ay yung sabihin natin mema. Yung mema sabi ka lang, hindi talaga intentional. Minsan nagiging too dramatic lang yan eh. Yung para bang nagiging dramatic pero out of context, out of doon sa pinag-uusapan. Kasi we are there to praise Him sa Panginoon Diyos. Yes, meron tayong portion para doon sa testimony in our life. Pero tingnan din natin, paano natin mabibigyan talaga ng kaluguran ng Panginoon Diyos? Kaya nga sabi ng amplified version, no, hindi naman kailangan magaling na magaling ka mag-exhort o mag-reflect. Ang kailangan lang, ano yung naintindihan mo doon sa passage? Ano yung naintindihan mo? Paano natin? Kaya most of the time, hindi yung attendance natin ang mahalaga. Ang mahalaga po doon, yung puso natin. Nandyan ba ang Diyos sa puso natin when we do our part? Yes, umattend tayo ng Bible study. Meron namang iba talaga ayaw umattend. Wala tayong magagawa doon. Kaya nga, 2 o 3, masaya na tayo noon. Kaysa naman madami nga tayo, pero hindi naman tayo natututo. Pero masarap pa rin talaga dumami. Pero it's a reminder how yung puso natin ay ihanda natin. Kasi pag inihanda natin ang puso natin, sigurado yan, i-equip ka ng Panginoon. Kaya nga, it's a sacrifice of praise. Praising God is a sacrifice. Sacrifice yourself. Sacrifice your life. Everything. Kaya nga, credit lagi sa Panginoon eh. Sabi nga sa atin ng Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13 verse 15. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Amen. Kaya nga, di ba, pag halimbawa, may nagsabi sa'yo, bro, salamat natulungan mo ako. Praise God. Di ba? Yun ang response mo. Praise God. Glory to Lord Jesus Christ. Talagang napakabuti ng Diyos, no? Pero mo, pinagtagpo tayo, napakabuti ng Panginoon Diyos. At isang kagalakan ko na maglingkod sa'yo. No? Kasi nga, that is gratitude. Meron akong isang kabataan nun, no? Ng Bible study ako nun sa mga, ano pa sila nun, mga estudyante pa sila nun. Ngayon, mga engineer na eh. Nagba-Bible study kami, no? Kasi yun ang nagba-Bible study kami. Tapos, sabi niya, parang corny daw siya dati. Kasi kada makakausap daw niya ako, purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Sabi ko, nako, ganun ba yun? Kinukwento niya sa akin. Sabi ko, bakit naman? Hindi ko pa ako kasi naiintindihan eh. Kaya ako kinukwento ito sa iyo ngayon. Ay, ano po? Ngayon ko na po naiintindihan kung bakit po natin kailangan purihin ng Panginoon Diyos. Dahil sa katotohanan pala talaga, ang lahat ng ito ay sa Kanya. Maring hindi tayo maintindihan ng mundo. That's what I'm saying. Maring hindi tayo maintindihan ng mga tao sa paligid natin. But if magiging intentional tayo sa pagpupuri, pasasalamat natin sa Panginoon, hindi natin alam kahit yung matigas na puso, kahit yung ang isip ay sarado, kaya niyang buksan. Kayang buksan ng Panginoon ang puso ng mga tao. Tandaan natin, when people persecute you, napakaganda po nun. It's an open door. Why? Because they look at you. Tinitingnan ka na ngayon nila. At nasa sa isip nila yun, ito si pastor mo, puro ano lang to. Puro purihin ng Panginoon Diyos. And then, purihin ng Panginoon Diyos. Hanggang sa sila na mismo nagsasabi ng purihin ng Panginoon Diyos. And sometimes, mas maganda yon. Minsan,
nagiging pangit tayo sa paningin nila, pero nagiging maganda ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, everything is opportunity. Even kahit nandun ka sa persecution, sa mga circumstances na yan, it's an opportunity to God. It's an opportunity na makita yung Diyos. Imagine Jacob, di ba? Joseph. Di ba? Si Joseph, di ba? Joseph the dreamer. No? Yung circumstances niya, ikinulo siya ng mga kapatid niya, ibinenta siya ng mga kapatid niya, inalipin siya sa Egypto. Hindi niya nakita yung bagay na yun. Yes, nahirapan siya. Yes, nagreklamo siya. Pero, hindi nawala sa kanya ang Panginoon Diyos. Patuloy siya nagpuri sa Panginoon Diyos. At lahat ng yun, ay ipinakita niya yung opportunity na na-involve sa kanya. It's an opportunity to see God. Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba? Sa Daniel, chapter 3. Nandun siya sa persecution. Tatapon sila sa pugon. Pero ginamit nila yung opportunity na yon na makita ni Nebuchadnezzar ang ating Panginoon Diyos. At hindi sila nagkamali. Hindi nila kailanman naisip na ililigtas sila ng Panginoon doon sa apoy na yun. Pero naniniwala sila na yung Diyos nila ay mabuti. Lagi nilang tinitingnan na ang Diyos ay mabuti. Kaya nga pag tinitingnan natin ang Diyos ay mabuti sa sitwasyon natin, halimbawa wala kang trabaho, no, God is good. God is our provider. God is our healer. You will see this opportunity. Maaaring hindi sa'yo, pero maaaring sa ibang tao. At ito sinasabi rin sa atin ng Panginoon. How to see God. Gratitude is a spiritual warfare against bitterness. Ulitin ko po. Gratitude is spiritual warfare against bitterness. Kasi yung kaaway, gusto niya maging, hey, ano ka, bitter ka. Ay, bitter. Yeah. Ay, bitter. Bitter to, bitter. Yeah? Pagka, di ba, sa may mga magkakabarkada, nakita mo yung isa, parang against na against. Diba? Ay, bitter to. Eh, diyan ka na lang. Bitter ka naman. Yeah? Yung mga tuksuhan sa barkadahan, di ba? Ganon din tayo sa Panginoon. Kung di natin kaya maging grateful sa ating Panginoon Diyos, huwag mo asahan na maging maayos yung buhay mo. Kasi spiritual warfare nga po yan. Against bitterness. Kaya nga po, tayo mga tagasunod na ating Panginoong Jesucristo, tinawag tayo to praise before seeing breakthrough. Di ba? Sabi sa atin noon, before seeing. Bago natin makita. Ano sabi ng Panginoon? 1 Thessalonians 5 verse 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kaloob ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Sabi, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Sa Amplified Version, sabi niya, give thanks in all circumstances. No? Kung makikita natin parang, okay, lahat pa lang yan, lahat ng pagkakataon o lahat ng opportunity yan, ay pwede natin pasalamatan ng Diyos. Kahit na pinapersecute ka ng asawa mo, sabihin ko po sa inyo, no? Nung ako'y una nagba-Bible study sa aking pamilya, tinutulugan nila ako. At pagkatapos ng Bible study, no, bubuksan nila ang TV, no, manonood sila kung anong gusto nila at buhay na buhay, alam na alam. I never persecute them on that. Kasi magiging hatred lang sila sa akin. I just choose to praise God. Minsan masakit, pero kailangan mong tiisin. Kailangan mo ipagkatiwala lahat sa Panginoon Diyos. Minsan, gusto ng Panginoon Diyos, alisin yung gawa mo. Dahil kung nananahan ka lang doon sa gagawin mo, masabi, Lord, ba't ganun? Nag-Bible study ko na sila, ba't titigas pa rin ang ulo nila? In-invite ko na sila, ba't titigas pa rin ang ulo nila? Pero gusto ng Panginoon Diyos makita yung siya. Hayaan mong humipo ang Diyos sa buhay nila. At least, itinuro na natin yung daan. Sa sino man tao, sabi nga, ang kabayo, pwede mong dalhin sa ilog, pero hindi mo pwedeng piliting uminom. Kung naipakita mo na sa kanila yung daan, na-invite mo na sila,
It's their choice. Kung ayaw nila umattend sa church, it's their choice. Pero huwag kang manginawa. Patuloy mo silang ipanalangin. Lalo na yung mga malalapit sa puso mo. Minsan masakit. Dahil minsan ang paglilingkod natin nakatuon sa kung ano yung ginagawa natin. Hindi kung ano yung ginagawa ng Diyos. Tandaan natin, hindi siya pwedeng magkamali kung saan man niya tayo dinadala. He planned. He's our master planner. Noong nakaraang last Sunday, yan po yung napatungkulan din natin. He's our planner. He's a good architect. He's a good engineer. He can build. He can build us strong. He can build us courageous. He can build us to be a patient, to give love, to give thanks. Kaya nga kung tayo ay nakatingin sa Panginoon Diyos, yun yung makikita natin. Pinatatatag ako ng Panginoon. Pinalalakas ako ng Panginoon. Kahit na pinapersecute ako, kahit hindi ako pinaniniwalaan ng mga taong ito. Pastor, ba't ka ba nagla-live? Ilan lang naman yung nagla-like sa'yo. Ilan lang naman yung nag-view sa'yo. I don't care. I just want to express who is my God. Because my God is greater. He's an awesome God. I'm here to say that God is good all the time. And He loves everyone. Siya yung Diyos na tanging makapagliligtas. Siya yung Diyos. He is the only way, the truth, and the life. Kaya nga dun sa sumunod na talata, sabi ng talata doon, with all my heart. Walang half-hearted sa praise. Parang, Lord, konti lang 50% of my praise. Yung talon ko, ganito lang. Kaya kong tumalon ng ganito, pero ganito lang, Lord. Minsan, hindi nga half Hindi para karating yung sa half yung pagpupuri mo. Di ba? Yung minsan para, pag nagpupuri ka parang, o kaya parang, yan ba yung pagpupuri sa Panginoon? Pero pag may kailangan ka, di ba? Halos gigil ka na. Kasi may kailangan ka. Kaya ang Diyos laging tumitingin siya sa puso natin And sometimes, dinadala ka ng Panginoon Diyos sa mga bagay na gano'n para ihanda yung puso mo. Patatagin ang puso mo. Ipakita na ang pagpupuri mo ay hindi kalahati lang, kundi buo. Kaya nga, wala pong half-hearted sa praise. Kaya nga, ang whole heart ay total surrender. Hindi yung nagte-thank you Lord, pero may duda pa sa puso. Yung kino-question natin, Lord, ito ba talaga ang direction ko? Bakit ganito? Bakit ganon? God desires authentic worship. Sometimes kaya niya pinatadaan tayo sa mga bagay na yan because He wants to see. Alam niya kung authentic kasi. Pero tayo hindi natin alam kung authentic ba talaga ang Panginoon Diyos. Maaaring masasabi natin, hindi, talagang, Lord, sasamba ako sa iyo, ipaglalaban kita magpakilanman. Si Pedro nga mismong kaharap ng ating Panginoon sa Kristo Sabi ng Panginoon, 3 beses mo akong itatatwa. Kaya ako, marami na akong beses nakarinig na, Pastor, hindi na ako liliban sa Bible study. Ang dami ko ng beses narinig yan sa iba-ibang tao. Kaya laging isa lang ang payo ko sa kanila. Always pray to God and tell, Lord, your will be done. Bigyan mo ako ng lakas na magawa ito. Ayoko mangako sa isang bagay na hindi ikaw ang nagtutulak sa akin.
Bigyan mo ko ng lakas na magawa ko mga bagay nito. Katulad po nitong God's Morning. Ilang beses na ako nangihina, pero lagi ko lang sinasabi sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng lakas. Kung ito yung kalooban mo, bigyan mo ako ng wisdom. Kung ito yung kalooban mo, ikaw po, Panginoon, ang mangusap. Hindi ako. Dahil kulang ako. Mahina ako. God desires authentic worship. Sabi nga sa atin, di ba, ng John 4 verse 23? Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanyang espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Amen. Yung pagsamba sa katotohanan. Totoo ba tayo sa pagsamba natin? O napipilitan lang? Yan po yung authentic worship na sinasabi ng Panginoon. At katulad nito, na sinasabi natin sa topic natin ngayon, dumating na. At katulad ng sinasabi rin ni Haring David, yan po yung pagpupuri natin. Bagamat galing siya sa victory, pero talagang makita natin, no? Imbis na purihin niya, ang galing ko, ang dami ko napatay, lahat sila pugutang ulo. No? Kita mo ba yun kung paano ko tinaga yung isa? Puto lang kamay. Di ba? Imbis na gano'n ang sabihin niya, iba yung kwento niya, di ba? God is good. Apakabuti ng Panginoon Diyos. Pinoprotectionan niya ako. Diba? Siguro kung si Haring David ay magiging Jollibee o yung magiging pabida, kita mo ba kung paano ko tinaga? Tinaga ko gamit lang yung aking isang daliri. Di ba? Di ba? Hindi eh. Ang kanyang pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga tayo, kung meron po tayong hinanakit o maaring distraction sa buhay, sabihin natin, halimbawa, pamilya natin, mga apo natin, mga anak natin, mga kaibigan natin, asawa natin, huwag kang manghina. Dalhin mo sa ating Panginoong Hesus. Kung hindi mo siya madala, ipanalangin mo siya. Pero hindi ka manghina pa. Huwag na kailanman sasabihin mo sa buhay mo, Lord, kunin mo na ako. Dahil ang titigas ng ulo ng mga apo ko. Unang aking pamilya, unang aking anak, nung aking kaibigan. Ang titigas ng ulo nila, kunin mo na ako. Imagine mo, si Lord ang naglagay sa iyo dyan. Para maging kalakasan ng mga taong yun. Para makita nila ang Diyos sa buhay mo. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para makita ng mga taong ito, mga taong hindi naniniwala, mga taong pasaway, mga taong matitigas ang ulo, si Jesus. Why? Para ma-renew ang focus. Para ma-renew ang focus mo at ang focus ng mga taong ito. Kasi doon sila nakatuon eh. Imaginein mo yung mga taong yan, maaaring sila ay walang nanay, walang tatay. Kaya naging focus nila yung mundong yan. Diyan sila nakakuha ng comfort. Ngayon, naalisin mo sa kanya kaagad at sasabihin mo, umalis ka dyan. You need to fight for it. Ibalik natin sila. Parang tayo, di ba? Dati, tayo ay puro bisyo. Inom, alak, o kung ano pa mga bisyo. Pero dahil nakilala mo yung Panginoon, nakita mo yung tunay, na ito'y kasalanan, na ito'y hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, iniba mo na ngayon ang focus mo. Hindi ganun kadali. There's a sacrifice. At katulad din natin, kung gusto nating mabago ang mga tao sa paligid natin, the change will start not with them, with you. Paano mo sila pakatunguhan? Okay lang yan, kapatid. Okay lang yan. Magbisyo ka, okay lang yan. O sabihin mo, kapatid, pinapanalangin kita. Dalangin ko na makasama ka rin sa pagpupuri. Dalangin ko na hindi mo man siya kasi minsan mahirap i-direkta yung tao eh. Di ba? Minsan, mas madaling sabihin sa kanila na pinapanalangin kita. Hayaan mo siya mag-isip sa kaya niya ako pinapanalangin. Doon ba sa akin mga maling ginagawa? Yes.
renew our focus to God. Sabi rin sa atin ng Psalm 51 verse 10. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Yun. Kaya ngayon, isang pusong tapat. Hilingin natin yan sa Panginoon. Refocus, ang tawag po dyan. Refocus to Christ. Kaya nga ibinigay niya yung ating Panginoong Jesucristo eh. For God so loved. Di ba? Isang pusong tapat. The Word. That He gave His only begotten Son. That whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life. Kapag na-refocus sila sa ibang direksyon, sabihin ko sa iyo, baka sabihin niya, Pastor, ano pa ang ministry natin dyan sa church? Gusto ko pang mag-involve. I want to equip more. Hindi siya magbibitaw, kundi dadagdagan niya yung ministry. Kaya nga yung story ng buhay mo, magiging istorya ng milagro. Milagro ng Panginoon. Milagro. Di ba? Ba, nagsisimba na si kapatid na ganito. Milagro yan. Ba, baka masunog ka. Di ba? May sinasabi, no? Baka masunog ka. No? Pag yan, ang simbahan po, hindi impyerno. Hindi po siya lake of fire. Yung lake of fire po, destination niya ng mga hindi nanampalataya. It's a wrong conception. Minsan naririnig natin, yung alam, may hirap i-correct din minsan. Ang simbahan hindi lake of fire. Kasi pag pumunta ka sa simbahan, sigurado, hindi ka masusunog. Hindi magkakaroon ka ng baluti. Baluti para hindi ka masunog. Baluti para hindi ka husgahan. Baluti para magkaroon ka ng kaligtasan. Baluti para mabago ang buhay mo. Baluti para maging shining armor ka sa pamilya mo. Baluti para makilala ng mga tao sa paligid mo si Kristo. Kaya nga, yan yung sinasabi ng Panginoon, I will tell aloud all your wonders. Makikita ng mga taong ito kung sino yung Diyos sa buhay mo. Hindi dapat secret yung blessing ni God. Hindi dapat gano'n. Yung parang secret Christian. Ay ako po, Pastor, parang si James Mann. Bakit? Secret Christian lang po ako. Bakit? Minsan, salbahe ako. Minsan, Kristiyano ako. Depende mo sa kausap ko. Hindi mo gano'n. Ang testimony ay weapon para sa faith ng iba. Yung testimony mo, mahalaga po yan. Kung sino ka, mahalaga po yan. Sabi nga sa atin, di ba? Ng Revelation, puntahan natin yung, balikan natin yung, punta tayo doon sa end times, sa future. Sabi niya, sa Revelation 12 verse 11. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ang kanilang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila hihinayangan ang kanilang buhay. Amen. Makikita natin, sabi nga ay nagtagumpay. Ang istorya ng buhay natin ay magtatagumpay kung makikita yung kordero. At yung buhay natin, yung testimony natin. Kung hindi ka nagsisimba, paano magsisimba yung asawa mo? Yung pamilya mo? Alam nyo, nakakahanga yung mga kananayan o yung mga katatayan na uma-attend sila kahit nag-iisa lang sila. Pag tinanong mo, nasan yung pamilya mo? Wala po, Pastor. Pinagpe-pray ko pa po. Alam mo, laking bagay. Ang sarap pakinggan. Hindi dahil sa nag-iisa siya. Kasi pag dumating yung panahon na magkasama-sama sila, it's a victory. Katulad din ito na sinasabi ng Revelation 12 verse 11. Na kung tayo ay magiging tapat yung puso natin, magiging testimony ng buhay yan sa bawat isa sa atin. Sabi nga ng mga theologians, sharing God's deeds is evangelism. Kung sineshare natin kung ano yung ginawa ng Panginoon Diyos, kung sino ang Diyos,
is already evangelism. Kung gusto mo kayo evangelist, matin ka ng Bible study. Makikilala mo kasi yung Panginoon Diyos. May ibabahagi mo sila ang ating Panginoon Diyos. Again, hindi yan gusto mo lang. Kinakailangan may calling ka rin. At makikita mo lang yung calling mo. Talagang tinawag ka kung maunawaan mo na yung puso mo. Kasi marami po ang naglilingkod, no? Na gusto lang sa simula, parang ningas kugon. Yung intro voice ba? Puro intro. Simula lang. Tapos, ano na nangyari? Wala na ulit. Kasi po, ganito No? Kasi nga, ang ministry, minsan, tinitingnan nila pag masaya, madami. Pero pagka yung nandun na yung struggle, nahihirapan na, tumitigil na sa ministry. Mali. Tandaan natin, ano mang ministry meron tayo, isa ng evangelism sa Panginoon. Kung magagamit yan na natin tama, maaaring iba talagang sabihin natin ay busy, no? Pero alam niyo, lagi may paraan Kaya nga, sharing the God's deeds is evangelism. Sabi nga sa atin, di ba, Mark 5 verse 19. Ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Yan. Yan po yung isang tao, no? Na nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Sa kanya na may karamdaman. Kaya yun ang sabi ng Panginoon. Kailangan nating maging daluyan ang salita ng Panginoon Diyos. Paano ka ba binago ng Diyos? Kapag pinakita natin ang kabutihan ng Diyos, nag-a-attract ito sa bawat tao. Ay, bro, bakit ba nananalangin kayo bago kayo mag-start ng construction? Because that is the goodness of God. Ano man ang ginagawa natin, do it for His glory. Tandaan natin, ang buhay natin, maaaring ang mga tao sa paligid natin, asawa natin, kaibigan natin, katrabaho natin, kliyente natin, maaaring sila hindi nagbabasa ng Biblia. Pero binabasa ka nila. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ang Biblia nila. Dahil binabasa nila kung sino ka. Kung paano mo pakitunguhan ang iyong apo, kung paano mo pakitunguhan ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga katrabaho, ang iyong mga kliyente. They read you. At makikita nila kung ang Diyos ay nasa iyo o hindi. Kaya mga kapatid, dito sa ating pagtatapos, no, meron lang akong ilang mga key takeaways. Una, daily gratitude is equivalent or equal to spiritual discipline. Kahit na, sabi nga, sa challenges, no, magpasalamat ka agad. God's work for us. Diba sabi sa atin ng Romans 8 verse 28? 28. All things work together for good. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Sabi nga, all things works together for good. Kaya, train your heart to see God's hand every day. Train your heart to see His hand every day. Nasaan ba yung kamay ng Diyos sa lahat na yung ginagawa? Sa iyong paglalakbay, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan, nasaan ang Diyos? Kalawa, worship with your whole heart. Purihin mo siya ng buong puso. Hindi yung half mode lang. Check your heart. May hidden doubts ka ba? Kaya hindi natin nakikita yung duda ka ba? Tatalon ba ako? Itataas ko ba yung ang aking kamay? Kasi minsan nakabase lang tayo pagka yung katabi natin sa church, tumaas ang kamay, taas din tayo ng kamay. Pag lumuhod tayo, luhod din tayo. No? Hindi natin talaga intentional na ginagawa.
Kasi nga, may hidden doubts. The key is worship with your whole heart. Surrender it all sa ating Panginoon Diyos. True worship flows from trust, not just emotions. Ang tunay na pagpupuri, dumadaloy sa pagtitiwala sa Kanya. Hindi dahil sa emotion. Yung luluha ka lang, Lord. No. Worship is paano mo siya pinagtitiwalaan. Lord, nagtitiwala ako na pinagaling mo na ako. Lord, nagtitiwala ako na ikaw ang magpo-provide. Tatlo, be a loud testimony. Hindi naman ibig sabihin maghihiyaw ka dyan. Ibig sabihin lang po noon, huwag mahiya. Huwag mahiya na ikwento mo ang kabutihan ng Diyos. Huwag mahiya na ibahagi mo ang salita ng Panginoon Diyos. Sa social media, katulad nito, and I thank sa lahat ng nagla-like at nag-share ng ating God's Morning, no? Alam niyo, salamat sa mga nag-share, nagla-like, nagko-comment. Salamat po. Maraming salamat po. Dahil nagpapaalala po sa amin po, lalo na sa amin na nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos na magpatuloy sa Panginoon. Sa akin, 2 o 3 lang naman eh. Magpapatuloy na po ako niyan. Pero pagka yung 1, 2 lang, I think, hindi yun ang kalooban sa akin ng Panginoon Diyos. Maring ibang direction ako doon. I don't need more. Pero kung mas maraming pong makakakinig, it's okay. Kasi, again, the very reason kung bakit ginagawa po namin ito is to praise God. Pasalamatan siya. Pasalamatan ng Diyos. At ito yung bunga ng pasasalamat namin. Mag-asawa, aming pamilya. Kasi sabi nga, be a loud testimony. Your story could be someone else's hope. Dahil katulad ko rin po, wala po ako napakinggan na taong nagbahagi sa akin ng salita ng Panginoon Diyos. Maring hindi ko po magagawa ito. O hindi ko nakilala ang Diyos dahil sa mga taong ginamit ng Panginoon Diyos. Kaya nga hinahayaan ko naman ngayon na gamitin ako ng Panginoon Diyos. For His glory. Dapat, focus on God's character, not circumstances. Dapat lagi tayo doon nakatingin. Sino ang Diyos? Sa sitwasyon mo, sa circumstances mo, o sa trial mo. Kaya nga, ito pong Psalm 9:1 reminds us na praise is about who He is, not just what He does. Kasi minsan nandun tayo, Lord, Ikaw yung Diyos na mapagmahal. Lord, ba't di ko maranasan yung pagmamahal? Paranas mo sa akin yung pagmamahal. Hindi. Siya yung Diyos na mapagmahal. Kaya nga, sumunod ka sa Kanya. His nature never changes. Kahit na shape ang situation mo. Kahit parang tila ba hindi mo maintindihan ang situation mo. Kahit hindi mo parang makita ang pagpapala ng Diyos. Kahit parang hindi mo makita ang mga bagay sa buhay mo. Again, that is God's character. Dapat matuto tayo to focus on God's character, not our circumstances. Kaya ako dati, no? Kaya makita man, dati maraming umaattend ng Bible study o dati na-attend ka ng Bible study. Ngayon, hindi na kasi minsan nagtampururot ka na eh. The problem is, that is the spirit of rebellion. At yan, ihuhusgahan ng Panginoon pagdating ng panahon. Kaya if you're starting ministry, start na sa Panginoon, huwag ka nang magdalawang isip. Go. Hindi ka magkukulang, kundi pagpapalain ka ng Diyos. Kalima, encourage others to praise. Yan po yung ibig sabihin natin. Kapag patuloy tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, o patuloy tayo nakikinig, hindi mo mamalayan, ikaw na mismo nagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Invite people to join in your gratitude journey. Kaya every moment, gamitin mo yung buhay mo. Sige, pag-usapan natin ng Panginoon Diyos.
Sabi nga ng Psalm 145 verse 4, di ba? Sabi doon, one generation commands your works to another. It's a channel of blessing. Kaya nga, di ba? Sabi rin sa Genesis 12 verse 2 and 3, you are blessed to be a blessing. Pinagpala ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Kaya nga, one generation commands your works to another. Legacy of praise yan, mga kapatid. Na ibabahagi mo na rin ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa aking pagtatapos, grateful heart ay hindi lang emotion. It's a lifestyle. Lifestyle ng pagkilala sa ating Panginoon Diyos. As provider, as our healer, as our Savior. Kung paulit-ulit tayo magpapasalamat at magte-testify, lalago ang faith natin. At makikita natin ang ganda ng mundo na kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Kasama natin sa ating pamilya, kasama natin sa ating negosyo, kasama natin sa ating trabaho, kasama natin sa ating pag-aaral, in everywhere. Saan mang dako, He is omnipresence. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At dyan po, tayo magtatapos. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa Wednesday's Reflection. God's morning, mga kapatid. Ako po ay, take up ko po dito, aral mula sa ating napag-aralan ay taus-pusong pasasalamat. Ang pagpapasalamat ay dapat nagmumula sa puso, hindi lamang sa isang salita, kundi isang tunay na pagkilala sa kabutihan ng ating Panginoon. Ang ipahayag po natin ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay, yung mga testimonies natin, ibahagi natin sa iba, ang mga kahangahangang gawa ng Diyos sa buhay natin upang ang iba ay makakilala rin sa Kanya. We are the walking Bible sa mga nakakakilala sa atin. Kaya pakaingatan natin ang ating mga salita, ang ating gawa, sapagkat maraming mga matang nakatingin sa atin. Kapag nakikita nila na maayos ka, ang mga gawa mo o testimony, ay nakikita nila ang Diyos sa buhay mo, maaari silang mahikayat na maniwala at magtiwala sa Panginoong Jesucristo na siya lamang ang makakapagligtas sa ating mga sitwasyon na kinakaharap. Pagkilala sa Diyos bilang personal na relationship sa Kanya. Siya ay nakikialam sa ating buhay para sa ikabubuti natin. At ayaw niyang tayo ay mapapahamak. Magtiwala tayo sa Panginoon sa lahat ng panahon, sa hirap at ginhawa. Kahit na sa panahon ng pagsubok, magpakatatag tayo at patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon at mayroong pupuntahan ang ating pagtitiyaga at pagtitiwala sa Kanya. Patuloy po tayong mananahan sa presensya ng ating Panginoon, magtiwala tayo, at magkakaroon, ang Diyos po ay patas at ipinagtatanggol ang mga matutuwid. Yung pong mga ginagawa natin kung naka-align sa ating Panginoon at makaka-encounter tayo ng hindi maganda, tayo po ay ipagtatanggol ng ating Panginoon. Si Yahweh ang takbuhan ng mga nahihirapan at kanlungan sa oras ng kaguluhan. Hindi tinatangi ng Diyos ang lumalapit sa Kanya. Kahit po tayo ay sobrang sama ng ating mga ginawa, kung tayo po ay magsisisi, hindi po tayo itatanggi ng ating Panginoon. Bagkos buong puso niya tayong tatanggapin, buong puso niya tayong yayakapin, sapagkat ang Panginoon po ay ganoon ang pagmamahal, hindi po kagaya ng tao na minsan kapag may ginawang masama sa iyo ang ibang tao, although napatawad mo pero may hinanakit ka pa rin. Pero ang Panginoon po, kapag lumapit ka, kung may ginawa kang kasalanan at lumapit ka sa Kanya, buong puso Kanyang yayakapin, buong puso Kanyang tatanggapin, yung mga kasalanan mo, burado na, sapagkat ang nakikita na niya sa iyo ay ang ating Panginoong Jesucristo, na sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang tinubos niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. So, dito po sa ating napag-aralan sa awit
Awit 9:1 ay nagbibigay diin sa pasasalamat, pagtitiwala at pagkilala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lahat. Amen. Praise God. Salamat sa iyong reflection. At ngayon naman tayo po ay dadako na sa ating mga kapatid online na kasama natin. At pagbati natin mula dito sa unahan ng aking comment section. Maaring hindi man itong unang dumating. Pero nandito sa unahan ay ang aking magandang pinsan from Cebu. Si Ate Diday o si Ate Marivic Getgano Brigole. At isang mapagpalang umaga sa iyo, ate. Yan, kami pong cousin dyan sa Cebu. Yan, ingat lagi dyan. Okay, so God's bless. At saka at kasama po natin ngayon ang aking kapatid ng aking asawa, si Wilma Mandigma, at isang mapagpalang umaga dyan sa Lumban, Laguna. At ingat kayong mag-iina dyan. At yan, at sinundan po yan, nang nandito sa unahan natin. Ito yung kauna-unahang kanina pong nakasama natin, si Ate Nela at saka si Nay Winnie. Sila po yung kauna-unahang sumunghay nga ba yung tawag doon? Tumunghay. Yan. Okay, so yan. Sa mapagpalang umaga po at pagbati natin sa mga kapatid natin itong ating mga kasama sa kaya Patual family, Nunoso family, Mandigma, Brigole, Getgano, yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat yan. At sinundan po yan ni Nanay Gori, dito po sa Bulakin Chaong, yan, kasama po natin, isang mapagpalang umaga po. At kasama rin po natin, ang ating kapatid na si Yan si Sister Grace, yan traveling from Bataan to Bataan, yan at ingat kapatid at God bless, at pagbati natin sa buong Biray family, at Perez family, isang kagalakan, at pagbati natin diyan kila Brother Mike, kila Carl, kay Miko, yan, kay Ellie, at syempre kay Dion, at sa aking inaanak na si Butchay, at syempre kay Dayan, yan, at yan, kasama rin po natin ngayon si Pastora Fe, yan, Andal Artillaga, yan, pagbati natin sa Andal Artillaga family, yan, kay Pastora Fe, at sa lahat dyan, kay Sister Malu sa Canada, at ang kanyang anak, kay Chloe nga ba, kung di ko nagkakamali, yan, at kay Michelle and Mark, dyan sa kanilang mga anak, dyan kay Zach, kay Zoe, at basta sa kanilang mga anak niyan. At syempre kay Abby, at sa lahat ng nandyan. Okay, so, sino pa? Yan, kasama rin po natin kasama rin natin si Apong Tina, yan, ang asawa ng aking partner, si Ate Tina. Yan, si Architect Arnel Capadosa. Yan, kasama rin natin ngayon si Ate Tina, at kasama rin natin yan, isang pagbati dyan sa Kapas Tarlac, Barangay Kutkut, yan. At kasama rin natin ngayon, si ang ating kapatid, ang ating gitarista, yan. At yan, si Brother Ian Artillaga. Parang nakita ko rin dito kanina ang kanyang may bahay, si Sister Maria. Pero mamaya tingnan natin dito sa may bandang ilalim. Yan. At yan, kasama rin natin. Kasama natin ngayon. Maaga nagising si Nanay Remy Alinea. Nanay Remy, isang mapagpalang umaga po. God's morning. Kumusta po kayo dyan? At pagbati sa buong pamilya. Alinea family. Yan, isang kagalakan po na makasama namin kayo. At kasama rin natin ang aking kapatid dyan sa Santa Rosa, Laguna, si Caroline Mercado. Yan, isang kagalakan. Yan, at from again sa
Bilya Escudero, kasama po natin. Ay, saan nga ba sila Tatay Victor? No? Nalimutan ko kung saan, parang Bungoy ba? O dyan sa Dolores, no? Yan, Tatay Victor Dalangi, yan, kasama natin. At si Nanay Tisi, no? Si Nanay Tisi at si Tatay Victor. Yan, good morning po, Tatay Victor. At from Dubai, kasama rin natin si Sister Marife Patual. Yan, kasama rin natin yan kagabi, no? Sa ating Bible study. Yan, mamaya meron ulit tayo, no? At topic natin ay Revelation 18. Basahin na po natin, no? Yan, at atin pong namnamin ang mensahe, no? Yan, at yan, at kasama rin po natin si Ate Marta Artilaga. Pagbati natin kay Ate Marta. God's morning po, Ate Marta. Yan. Okay. At yan ayan, kasama rin siyempre nandiyan si Ate Marta. Kasama rin natin ang Kuya Chris Artilaga. Yan, palakas Kuya. It's a good news, no? Na 4 days na, no, na walang oxygen, no. Pero ayan, bungoy pala sila Tatay Victor, no. Saan ba ang bungoy, no? Ating Dolores, okay. Dolores, no, 'yon. Hindi na pala Chaong 'yon, no, yung bungoy. Okay. So sa bungoy pala sila Tatay Victor. Yan. God's morning po diyan, no. At yan kay Kuya Chris at Marta, no, at sabi nga ay dito prayer request din, ano, sa kagalingan, no, especially dito sa nawala na, no. Yan. Arlene Capino, no, at syempre do sa ating host kahapon na may iniinda sa kanyang kamay, ano, kay Sister Babes, no, na kasama natin sa Bible study, no, at ang kanyang asawa si Kuya Ramil. Hindi lang pala kanya asawa, pati pala yung mga anak niya, no, na kasama namin, buong pamilya, no, kaya nakakatuwa, no, sarap tingnan, no, na magkakasama, no, sa Bible study, no, kasama nila yung kanilang mga anak, no, yung pangalan nila, parang si Daniel lang ba, kung di po ko nagkakamali, no, at si Ezekiel, si Isaiah, no, at nalimutan ko yung isa kung anong pangalan, no? Pero anyway, so isang kagalakan po, no, sa lahat, no? At mamaya po ulit meron tayong Bible study at nandun po tayo. Topic natin mamaya ay pag-uusapan po natin ay yung Revelation chapter 18. Invited po ang lahat, no? Kahit na para tayo po ay makidalo, no? Tingnan natin ano nga po ba yung sinasabi ng talata, no? Ano nga ba yung hayaan natin ang banal na espiritu ang siyang patuloy na magbigay sa atin ng kalakasan. At dyan mga kapatid, dyan po tayo magtatapos. At sa araw na ito, no, tayo po ay mananalangin. Let's pray. Tapusin po natin sa ating panalangin. Tayo po manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli salamat sa iyong katagumpayan ng iyong salita. Lord, alam po namin na kami may pagkukulang sa pagpupuri. Bigyan mo po kami, Panginoon, at palitan ang aming puso na may pagpupuri ng buong puso sa iyo. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na mabago ang aming isip, ang aming gawi, at patuloy, Panginoon, na makita kung sino ka sa aming buhay. Tunay, Panginoon, na pinakikita mo rin sa amin na dapat kaming tumuon sa iyong karakter. Hindi sa aming mga sitwasyon, hindi sa aming mga nararamdaman, kundi dahil sa iyo. Na ikaw ang mabuti, Panginoon, to declare, O Lord, our life, na ikaw ang siyang nagpo-provide, ikaw ang aming kagalingan, ikaw ang aming kalakasan. Sa lahat ng ito, Panginoon, sa bawat sandali na aming napakinggan ang iyong salita, nawa, Panginoon, ang iyong salitang ito ay tumimo sa aming puso at magbigay, Panginoon, ng bunga, Panginoon, upang ito ay maipakalat din namin sa mundong ito. Tunay, Panginoon, na ikaw ang siyang umaani at Lord, nagpapalago ng lahat ng ito. Palaguin mo po, Panginoon, ang aming isipan, ang aming puso, at maging bahagi kami ng iyong kaharian upang ang lahat ng ito, Panginoon, ang mga tao na nasa aming paligid, higit sa lahat ang aming pamilya, ay makakilala sa iyo. Lord, sinasabi nga, Panginoon, na ng mga nangyayari ngayon sa aming paligid, ang tanda na ikaw ay malapit nang dumating. Kaya, Panginoon, ang dalangin po namin, Panginoon, gamitin mo po ang buhay namin, Panginoon. At dinadalangin namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na wala pang relasyon sa iyo.
Nawa, Panginoon, ay makita kanila. At kung kami man, Panginoon, ang gamitin mo bilang yung daluyan ng iyong salita at pangungusap sa bawat isa, Lord, your will be done. Muli sa lahat ng ito, sa iyo pong papuri at pasalamat. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Again, mga kapatid, God's morning, everyone. And God bless. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. We cry, and you will always be holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. We see your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name